Pisces, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa. Pisces, kumonekta tayo sa mga enerhiya para sa mga susunod na araw, susunod na oras, sa harap ng isang bagong buwan sa ating sign upang maipakita ang lahat ng mga pangarap at himalang gusto natin sa ating buhay. Kaya ngayon, o mas tama, bukas, kailangan ng kumilos para sa manifestasyong iyan. Gusto kong makita, Pisces, kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa posibleng dumarating. Kunin ang mga tatama sa iyo at alamin din ang iyong moon sign at rising sign. Nagbibigay ang mga ito ng mas malalim na mensahe. Tingnan natin, Pisces. Well, ito ay isang dakilang sandali ng pagbabago para sa Pisces, wala akong duda. Ang pagbabagong iyon ay nagdadala ng katotohanan at nagdadala ng mga bagay na malinaw tungkol sa mga isyo kung saan ka magtatakda ng ilang mga limitasyon. At ginagawa rin itong posible na maramdaman mong malaya ka mula sa isang sitwasyon. Napaka-interesante ng ipinapakita ng iyong enerhiya dahil ito ay isang mahalagang sandali, ito ay isang bago at pagkatapos. May sumasabog, may nagbabago. Nagdadala ito ng mga revelasyon at higit sa lahat, ang revelasyong iyon na may katotohanan ay direktang nagdadala sa iyo na gumawa ng desisyon. Isipin mo na ang isang sitwasyon na hindi ka na sinusuportahan o hindi na nakakatulong sa iyo o hindi ka na pinoprotektahan, hindi nagbibigay sa iyo ng seguridad, mayroon kang sapat na autonomiya at lakas ng loob na umalis sa lugar na iyon, panindigan ang pagbabagong iyon at huwag itong ituring na isang punto ng pagkasira o punto ng krisis, kundi sa kabaligtaran, ito ay isang punto kung saan ikaw ay pupunta sa tuktok, literal. At higit sa lahat dahil inaalis mo ang pag-aalinlangan dahil kung wala kang kalinawan sa lugar na iyon kung saan wala ka ng suporta, ngunit sa parehong oras ay hindi mo alam kung ano ang mangyayari kung gagawa ka ng desisyon tungkol sa pag-alis sa lugar na iyon, tapusin ang relasyong iyon, isara ang isang ugnayan, isara ang isang isyo, at hindi mo alam kung ano ang mangyayari at may mga pagdududa. Automatikong ang reyna ng mga espada ay nagsasalita sa iyo tungkol sa isang sitwasyon na hawak mo na may objetibong isip, lohikal nang nakatapak ang mga paa sa lupa dahil ang paglabas sa tore ay ginagawang posible na ikaw ay direktang lumapag. Pinapakita nito ang isang mature at balancing Pisces bukas sa mga posibilidad ng pagbabagong ito. At hindi mo ito makikita bilang krisis o problema. Sa halip, malalaman mo eksakto ang dapat at hindi dapat gawin at ang pakinabang ng karanasang ito na dadalhin mo sa bagong hinaharap. Siguradong hindi mo na naman kakapitan ng isang bagay dahil sa tingin mo ay nararamdaman mo itong napaka-komportable sa simula. Ngunit alam mong pagkatapos dahil alam mo ang lahat ng iyon at nararamdaman mo ito sa unang sandali, hindi ba? Maaring maging mabuti ito sa akin sa loob ng ilang panahon. Ngunit pagkatapos sa katagalan, alam ko na mababagot ako. Sa katagalan, alam ko na hindi ako makakaramdam ng komportable lahat ng iyon. Hindi ba? Kaya ang karanasang iyon ay nakakatulong ng malaki para sa bago na itatayo mo dahil malinaw na gagawa ka ng ibang bagay. Dahil bumubukas ang mga pagkakataon para sa pagbabago. Kaya susuportahan ka ng reyna ng mga espada sa mga bentahe ng iyong karanasan. Higit sa lahat dahil bubuksan mo ang iyong sarili sa isang yugto na nakatuon sa malaking bahagi sa bahaging pangtrabaho, sa bahaging pang-ekonomiya, sa bahaging personal. Malinaw na hindi mo titigilan na makaramdam, magkaroon ng damdamin para sa isang tao, o magbukas kung ang taong iyon ay nag-aalok sa iyo ng seguridad. Dahil mag-ingat ka, maaari kang pumuputol ng mga ugnayan na magkapareha. Oo, at palalayain ka nito ng malaki. Dahil siguradong magiging malaya ka sa mga pagdududa tungkol sa pagsunod sa isang magkaibang damdamin. At ang ipinapakita ng araw ay napakalinaw para sa bago. Napakaraming kasaganaan kung saan hindi mo makita habang nalilimitahan sa lugar na iyon o sa sitwasyong iyon o sa taong iyon. Binabawi ng araw ang iyong enerhiya, nagdadala sa iyo ng sigla. Ginagawa nitong maglabas ka ng isang malawak na alon ng positibismo kapwa para sa mga nakapaligid sa iyo at para sa mga taong hindi mo pa kilala. Saan ka man pumunta ay magkakaroon ng liwanag. Kaya ang buhay para sa iyo ay ipinapakita na napakakaakit-akit. Inilalapit mo ang kasaganaan sa pamamagitan ng positibong saloobin at positibong pag-iisip at mayroong tagumpay na lubos na nagpapasigla sa iyo. Sa tingin ko ito ay isang bago at pagkatapos ng paglabas mo sa tore. Maaring may isang tao, sa kasong ito ay isang babae na sumasama sa iyo sa prosesong ito.
Maaring ito ay isang legal na proseso, maaring ito ay isang terapeutikong proseso, maaring ito ay isang personal na proseso, ngunit mayroong isang tao na napakamaalam din na sa sandaling ito ng pagsisimulang muli ay masusuportahan kanya. Hayang kanyang kumilos ng malaya, pero babantayan kanya. Ang intensyon ng taong iyon ay napakabuti. Ito ay isang tao na inilagay din doon upang tulungan ka na huwag sumuko sa determinasyon sa desisyon na gagawin mo. At kung siya ay isang tao na nagpapayo sa iyo sa isang medikal na usapin, makakahanap siya ng liwanag sa isang diagnosis. Kung siya ay isang tao na nagpapayo sa iyo tungkol sa isang legal na usapin, gayon din dahil siya ay nasa tabi ng araw, mayroong isang sitwasyon na mangyayari sa loob ng ilang araw na may kinalaman sa mga damdamin. Sinasabi nito sa iyo na mula ngayon hanggang Biyernes ay may mangyayaring mga napaka-interesanting bagay. Mayroong isang sitwasyon na nag-uugnay sa iyo sa isang tao sa pag-iisip, sa alaala, sa mga karanasan, at lumilitaw ang isang sandali sa bagong realidad na ito, sa bagong sitwasyong ito kung saan maari kang sa paanuman ay makatagpo ang taong iyon at itigil ang pag-aasam sa taong iyon o ang nostalgia para sa taong iyon o ang lugar na ibinahagi mo sa taong iyon o mga bagay na namin mismong gawin, hindi ba? At mayroong isang taong kasangkot sa buong usaping ito. Maari rin na ang dumating upang sabihin sa atin na ikaw, sa pagdama sa iyong sarili na independyente, mula sa buong sitwasyong ito, ikaw ay makikipag-ugnayan sa mga taong hindi mo na nakita. Sa mga pagkakaibigan na iniwan mo sila ang lumayo dahil nakita kang parang nakahiwalay sa ilang mga kaso, nakita kang naroon ng napakatahimik sa lugar na iyon at kasama mo ang limitasyong iyon para makipag-usap, makipag-ugnayan, magsalita, pumasok, lumabas, gumawa at magbawas sa mga taong iyon. At ang mga taong iyon ay nakakahanap sa iyo, hinahanap mo sila o hindi, nakakahanap sila sa iyo. At may isang taong interesadong makulay ka sa pag-ibig, kaugnay ng naranasan noon, at ngayon muling nabubuhay sa paraang may gulang dahil ito'y anim na mga kopa. Ang anim na mga kopa ay lumilitaw din kapag ang tao ay handa at nakahanda na mamuhay ng isang magkaibang relasyon. Marahil ay may naiwan sa daan, may nakabimbin, at ngayon ay pinagsasama muli sila ng buhay o pinagsasama muli sila sa isang magkaibang paraan. Hindi ba mas matanda, mas nakapokus, mas magagamit para sa isang koneksyon na hindi na platonic, kundi malinaw na may mga issue na nasasangkot mula sa isang tunay na mahalagang lugar dahil naroon ang 10 ng mga kopa, ang bigat ng lahat ng mga kopa sa iyong buhay. At iyon ay nagpapahiwatig ng mga sitwasyon ng puso, nagpapahiwatig ng mga sitwasyon sa pamilya, mga sitwasyon sa mga grupo, mga sitwasyon sa konteksto ng trabaho o ang mga lugar na madalas mong pinupuntahan. Ngunit ang magandang bagay na mayroon ng lahat ng ito ay ang paglitaw ng mga natupad na hangarin at materialisasyon ng mga isyo na may kinalaman sa mga mahalagang ugnayan. At kung naroon ang taong iyon, sa taong iyon ay makikipag-ugnayan ka sa isang magkaibang paraan. Kung naroon ang kapamilyang iyon na gusto mong makita muli o mabawi, o kung naroon ang kontekstong iyon ng buhay na gusto mong maranasan muli sa lugar na iyon, pupunta ka rin sa isang lugar kung saan ka naging masaya. Sa ilang mga kaso, nagsasalita ito sa akin ng napakaraming kasaganaan at kasiyahan ng material na ibinubuhos sa bahaging pampamilya. Mhm. Kaya ang mga personal na pangangailangan na ng Pisces ay matutugunan at ng paligid din. Pinipili ka nila na lumahok sa isang proyekto, na maging bahagi ng isang grupo ng trabaho, na maging bahagi ng isang grupo ng komunidad. Pinipili ka nila o bahagi ka na ng kontekstong iyon. At patuloy ka nilang pinipili para sa kung ano ang kaya mong ibigay at ihatid sa isang parang hindi makasarili mula sa puso. Nagbibigay ka ng maraming liwanag sa ibang tao at iyon ang dahilan kung bakit ka kinikilala, pinahahalagahan. Nagsasalita ito sa akin na mula ngayon na nakikinig ka sa akin hanggang Biyernes ay may mangyayaring mga malalakas, napaka-interesante at napaka-paborableng mga bagay para maramdaman mo ang isang napakalaking kaligayahan na nagpapayanig hanggang sa langit. Kasi siguro ako na maalala mo ang pagbasang ito dahil dumarating ang isang inaasahang imbitasyon, isang koneksyon, gaya ng sinasabi ko sa iyo na nagmumula sa dati o ang sorpresa na dala ng sota ng mga kopa na ito. Ang sota ng mga kopa ay isang card na nagsasalita sa atin tungkol sa intensyon mo. Ang intuition mo rin
na maayos na nakakalibrado tungkol sa isang bagay na naisip mo sa ilang sandali na magkaroon at tinanggap mo na ito na parang bahagi ito ng isang kawalan ng realidad. Hindi mo ito nakikita bilang isang pangarap, naisip mo ito sa iyong isip, ngunit hindi mo inakala na makakarating ka sa lugar na ito o sa sitwasyong ito o muling kumonekta sa taong ito. At dito sinasabi sa iyo ng sota ng mga kopa na may napakagandang balita tungkol sa isang tao na mahalaga sa iyo. At hinihiling sa iyo na magdahan-dahan, hinihiling sa iyo na hayaang dumaloy ang mga bagay, na bigyan ka ng buhay ng pangalawang pagkakataon para dito, para ipakita rin sa iyo na ang taong iyon ay tunay na sulit. Ikaw ay lalayo sa kung ano ang hindi sulit at pipiliin mo na may malay ang pag-ibig. Kailangan mag-ingat sa kung ano ang sinasabi sa atin doon ng mga gabay, ang pag-uulit ng mga eskema. Kung gusto nating magkaroon ng ibang resulta, kailangan nating sirain ang ilang mga eskema o gawi para malinaw na ang nagdudulot sa atin ng abala ay hindi na maulit. Ang pag-uulit ng mga eskema ay may kinalaman doon. Ang iyong mga gabay ay direktang nagsasalita sa iyo tungkol sa kung ano ang enerhiya ng pag-uulit at hindi sila positibong mga eskema, tiyak. Hindi. Gusto ng iyong mga gabay na huminto ka sa mga pag-iisip, emosyon, dahil iyon ay maaring magdala sa iyo sa isang maling desisyon, kaya mo sinusira ang tore na iyon. Hindi ba? Para mas gumaan ang pakiramdam, ay kailangan maglaan ng oras para gumawa ng balanse sa mga relasyon. Sabi ko, lalayo ka sa hindi na nakabubuti at mananatili sa nagpapuno at sumusuporta sa iyo. Sinasabi sa iyo ng iyong mga gabay na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan maaari kang magkaroon ng maraming magkakahalong emosyon at gusto mong malinaw na gumawa ng angkop na desisyon sa sandaling ito. Ang enerhiya tungkol sa mga relasyon at mga tao ay nagsasabi sa iyo na hindi sila palaging pareho at ikaw sa pangkalahatang kamakailan ay nasasaktan. Hindi ka hinuhusgahan ng iyong mga gabay at hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala. Ngunit gusto nila na sa paanuman ay mag-react ka at maunawaan mo kung anong mga enerhiya ang nasa loob mo na sa paanuman ay humaharang sa isang bagay dahil malinaw na hinahanap mo ang parehong konteksto, ang parehong pattern ng mga tao, isang pattern ng magkapareha, parehong pattern ng pagkakaibigan. Kailangan magbigay pansin sa mga ugnayan, Pisces. Dapat mong palayain ang iyong sarili mula sa iyong mga panloob na hadlang at sirain ang mga eskema na humaharang sa iyo. Ano ang gagawin mo? Wakasan ang isang mabisyong siklo. Kailangan tapusin ang isang mabisyong siklo dahil tayo ay umaalis na sa panahon ng mga pagkadismaya at gayon din sa mga usapin na nakaharang sa antas ng pag-ibig. Sinasabing sa paglipas ng 4 o 5 araw, makakatanggap ka ng 4 na mahahalagang palatandaan na may malalim na kaugnayan sa iyong pag-ibig. Darating ito ng sorpresang paraan, hindi mo mawawala ang direksyon ng iyong pagsulong at higit sa lahat ay palalayain mo ang iyong sarili mula sa isang bagay sa antas ng emosyonal. Ang mga bagay sa sandaling ito ay darating ng totoo. Mula sa susunod na panahong ito, may isang bagay na magsisimulang kumilos ng epektibo. Ito ay isang positibong tugon sa iyong mga panalangin at ginagawa nitong posible na mapatatag mo ang mga ekspektasyon tungkol sa isang taong mahal mo. Kaya magtiwala ka, Pisces, dahil ito ang darating para sa iyo.